Isang malaking sampal kay Bongbong Marcos ang lumabas sa survey ngayon, mga kababayan. Dahil negatibo! Negative 3 na po, mga kababayan, ang trust rating ni Bangag. Ay, ako. Negative 3. Malayong malayo, mga kababayan, kung ikukumpara mo kay VP Sara Duterte. Plus 31, mga kababayan. Isa lang ang ibig sabihin nito, mga kababayan eh. Isa lang talaga. Hindi si VP Sara ang dapat ipa-impeach sila. Dahil ang isa sa mga grounds, mga kababayan, na bakit nila sinampahan ng impeachment si VP Sara is betrayal of public trust. Eh dito, mga kababayan, sa survey na ito ng taong bayan, ha? Kanino walang trust ang taong bayan? Kay VP Sara na positive 31 o kay Bangag na negative 3, mga kababayan? Panoorin niyo pa ang balita, ha? Bumulusok sa negative 3 ang net trust rating o Bumulusok! Nauna ang mukha ni Ngagba, mga kababayan. tiwala ng mga Pilipino Oh. kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh, tiwala, trust rating. Dahil, mga kababayan, binitray niya ang trust ng mga tao. Kaya kung mayroong impeachment, mga kababayan, siguradong mai-impeach ang Bangag na ito kung hindi lang bias itong mga politicians na siyang mga hawak ng impeachment process, mga Base kababayan. po sa pinakahuling survey ng SWS, tumaas naman ang kay Vice President Sara Duterte. Ang Oh, paliwanag ayun. ng kumpanyang nagkomisyon sa survey sa pagtutok ni Darlene Cai. Dilawan pa yan, ha? Yung napasurvey, mga kababayan. Kakampi pa ni na Bangag, mga kababayan. Oh. Sumadsad ayan, sa oh. negative 3 ang net trust rating ni Pangulong aroy, Bongbong Marcos base sa nakakahiya. pinakahuling survey ng social weather station sa Nakakahiya SWS ka, nitong Bangag. Nobyembre. Mas mababa yan sa positive 7 net trust rating noong Setyembre at sa positive 18 noong Hunyo. Positive 18 daw. Bagamat may Galan. 38% na may malaking tiwala sa Pangulo, Eto, mga kababayan, hinila pa ito. Hinila pa yung 38, mga kababayan. Yan pa yung mga taong binigyan nila ng ayuda. Ito yung mga lugar, mga kababayan, na tinamaan ng sakuna, tapos binigyan ng ayuda, and then nagpa-survey agad sila. Yan ang kanilang style, mga kababayan eh. Pero subalit datapwat, mga kababayan, hindi na nila madideny. Etong 41, solid na yan na anti-Marcos talaga. Never na yang magbabago, mga kababayan. Lalaki pa yan! Sigurado nga tayo, mas malaki pa yan siguro. Yung distrust, mga kababayan. Kaya kung ima-minus mo, negative 3. nahila yan ng 41% na may maliit na tiwala sa kanya. Ang survey ng komisyon ng Strat-Based Consultancy ay isinagawa noong November 24 to 30. Sabi ng On November 24 to 30. Tapos na yung mga kababayan. Rally ng INC. Tapos na rin, mga kababayan, binulgar ni Amy Marcos na addict si BBM. Isa yan sa malaking factor, mga kababayan, yung pagsabi ni Amy na addict si Bangag. Bakit ka pa magtatrust sa isang addict? Si Amy na mismo ang nagsabi. Pati mga kasamahan daw niya sa Malacanang, ha? Ginawang bahay batakan ang Malacanang, mga kababayan. Bangag na lang din, mga kababayan, ang magtatrust sa mga ganyang klaseng opisyalis, mga kababayan. Strat-Based ng gobyerno. Consultancy, panahon niya ng matinding pagbatikos ng publiko sa kontrobersiya sa flood control projects, partikular ang malawak ang kilos protesta laban sa katiwalian noong November 30. Corruption is at the top of mind ng ating tao. Tapos dilaw na dilaw talaga, no? Para as if, mga kababayan, yung kanilang rally ko noong November 13 na mga dilaw, ay siyang nagpapaano, mga kababayan, nagpababa sa trust rating ni Bangag. Hindi kayo mga dilaw. Matagal na talagang bansot. BBM na yan. Mabantot na. Hindi na yan babango, mga kababayan. Araw-araw pinag-uusapan. Galit ang tao at humihingi ng may panagutin ng Pangulo, and it's Siya mismo ang dapat managot, mga kababayan. Dahil siya ang mastermind yan. towards the end of December, wala pang pinananagot. And that captured, I feel, the frustration. Ang sabi daw ni Ngagba, mga kababayan, hindi ko naman nilagyan ng taon. Sinabi ko bang December 2025? Baka 2028, mga kababayan. May makukulong na December 2028 dahil hindi na siya ang presidente. Siguro ang sinabi niya, mga kababayan, sigurado ako by December 2028 mayroong makukulong. Siya na, mga kababayan, yun. Si Marcos ang makukulong 2028 December. Pagpapasko ako sa kulungan. Tao.
on this issue of corruption. Ay, nako. Sabi ni Stratbase, Ayan o, malungkot. Malungkot ang ngagag ko. Buti nga sa'yo, kulang pa yan, bangag. Ang laki ng kasalanan nito sa sambayan ng Pilipino, mga kababayan. Binaboy ang ating bayan. Binaboy, mga kababayan. founder and CEO Victor Andres Manhit, posibleng naapektuhan ng trust rating ng Pangulo sa takbo ng aksyon ng gobyerno laban sa katiwalian. Pinangako ng ating Pangulo na may mananagot. Remember, siya ang nag-umpisa nitong issue ng flood control. Tama Sa kurakutan din, mga kababayan. Marcos na naman, no? Nakakahiya. Sabi nga niya, mahiya naman kaya nakakahiya at nakalulungkot habang Siya mahiya. nahihirapan ng taong bayan. Pero meron na bang napanagot? Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakuha ng negative net trust rating ang Pangulo. Ay, nako. Noong Marso hanggang Mayo, nakakuha na rin siya ng negative rating. Kaya itong mga kababayan, magpapaline up pa dito kay Bangag, mga kababayan, sa 2028 is just a kiss of death, mga kababayan, sa kanilang political career. Goodbye talaga kayo. Line up kayo kay Bangag. Kahit anong daya nila yan, mga kababayan, kapag ganyan kaliit ang tax rating, ilang percent lang pwede nilang dayain eh. Hindi nila kaya totally, mga kababayan, dahil mabibisto. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol sa resulta ng survey. Samantala, nagtala naman ng positive 31 net trust rating si Vice President Sara Duterte sa kaparehong survey. Tumaas pa si Sara, mga kababayan. Sa likod pa yan ng mga paninira, ha? Araw-araw na black propaganda. At mga kababayan, kasi nungalingan ni Claire Castro. 56% ang nagsabing may malaking tiwala sila kay Duterte, habang 56%, mga kababayan, ha? Sa tingin natin, mas mataas pa nga, mga kababayan eh. Bias pa yung mga survey firm, mga kababayan. Pero kahit pa binayas sila, mga kababayan, mataas pa rin. 56. More than half, mga kababayan. 26% ang nagsabing may maliit silang tiwala sa kanya. Ginak up pa yung mga little trust. Yan ang mga pinagsamang dilaw, bagoong Pilipinas, o lahat mga rebelde, mga NPA, mga makakaliwa. Ang net trust rating ni Duterte noong Nobyembre, mas mataas ng 6 na puntos sa nakuha niya noong Setyembre. Sabi ni Manhit, nang isinagawa ang survey ay hindi pa raw isinasampa noon ng reklamong plunder at iba pa laban kay Duterte sa Office of the Ombudsman. Mayroon na naman silang reason para hilain, mga kababayan, ang rating ni Sara. Yun pala, isa sa mga purpose sila, mga kababayan, yung pagsampa ng kasong walang silbi, recycled, rehash, para hilain din ang rating ni VP Sara. Go ahead, mga kakampon! Matatandaan nitong Disyembre inihain niya ng ilang civil society Civil society ng mga adik na pare. groups. Pinagtawanan na lang. Maaari pa raw makaapekto sa opinyon ng publiko kung may Ay, ilang beses yun ang ginawa yan. Walang epekto yan. susunod bang legal actions na sangkot si Duterte. Grabe. Tingnan nyo, mga kababayan, mga dilaw ito eh. Start-based eh. Survey yan ng mga dilaw. Pag-uusapan ngayon yung issue laban sa Vice Presidente. Tandaan natin ay this Sige. is the end. Sige, magpa-capture ulit kayo. Ang resulta niyan, mas lalo pang bababa yung rating ni Bangag. of November at may nag-file ng kaso sa kanya, I think 2 weeks ago. Until such time, mga kababayan, na mag-negative 50 yan. O negative 99. Isa na lang. 1% na lang. So hindi na-capture, di ba? May Pwede rin negative 100. Zero na talaga si Bangag. nag-file sa ombudsman. Ay, nako. So, nung mga panahong nagsasurvey, ang nasa taas ng pananaw ng taong bayan ay yung malaking mga rally, mobilisasyon, ang hinihingi ay may panagutin tungkol sa flood control. Sige, mga dilaw. Magpa-survey din kayo sa inyong manok. Alam namin na hindi nyo manok si Sara Duterte. Magpa-survey kayo ng manok ninyo din. Wala na kasi silang pambato, mga kababayan, sa 2028. Wala na talaga. Parang itong mga dilaw, mga kababayan, ngayon para ng mga death convict, mga kababayan, na nag-aantay na lang kung kailan isisilya electric. Malayo sa issue ito ang ating Vice Pangulo. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuha ang pahayag ng Vice Presidente ukol dito. Meron na pong tinorn over dito na na lang raw tayo, ng DPWH yung listahan sa Office of the Ombudsman. Inaasahan nyo ba na kagaya nung Dito tayo, mga kababayan, maganda itong diskusyon ni na Attorney Trixie at ni Admar. pag-claim ni Ombudsman Remulla kahit hindi kinumpirma ng ICC na may warrant of arrest na si Senador Bato de la Rosa, ganito rin kasigasig na ilabas yung listahan
na naibigay sa kanila mula sa DPWH mismo, attorney? Actually, hindi. Kasi meron silang ready excuses. Sasabihin nila, it is under investigation and the information is sensitive para daw hindi ito yung expected natin so that to prevent na tumakas yung mga respondents, to prevent that the objects of investigation will try to hide evidence, hindi nila ilalabas. Pero sa totoo lang, the moment na may nagsabi na may listahan ng DPWH, dun pa lang alam natin na yung mga guilty ay nagtatago na ng mga trails nila. Oh, binigyan lang ng leeway mga kababayan ng chance na palusot. Malay natin yung kanilang pera na ninakaw mga kababayan, wala, tinransfer na. Sayang mga kababayan dahil wala kulelat itong Marcos mga kababayan. Ang sabi nga ni Erice na isang dilawan nga mga kababayan. Pero agree tayo ha, patay na daw ang ICI. Kagaya ni Akop mga kababayan. Andun na sa mga impyerno ang ICI ngayon. Oh, Ebidensya nila ng posible Lokohan ng kasi. ill-gotten wealth nila. So, ang ini-expect ko dito is that they will give more time to the guilty para makahanap din ng mga legal remedies or possibly not so legal remedies. So, no, I'm not expecting such kind of transparency from the Office of the Ombudsman as of now. Bago lang si partner MJ, nung nakapanayam namin kahapon si Congressman Leviste, kung ilalabas na ba niya at marami kami mga katanungan na kumbaga at least kumuha ng dagdag na information kung sino-sino yung mga involved. Nabanggit niya yung kanyang pagkaalala dun sa seguridad. So ibig sabihin, hindi basta-basta, hindi simpleng tao ang mga involved dito po. At kumbaga siguro nakikita niya na bilang isang congressman lang, kumbaga medyo alanganin para sa kanya, no? Lalo na sa kanyang security. Sinasabi naman niya kung may mangyaring masama sa kanya, meron siyang inutusan na ilabas na yung Ang ating government po, lalo na ang presidente, makapangyarihan po yan. So kumbaga hindi mo basta-basta matatakot kumbaga dahil meron niyang sources. Bakit hindi na lang magkusa? Or ang problema lang siguro dito baka mag-lead ito sa mas big fish talaga. Big fish? Attorney, ano nakikita niyo po rito? ang big fish andun walang panty. Andun sa Malacanang. Tingin ko for those officials na mas mataas ang posisyon, namimili talaga sila kung anong impormasyon ang gusto nilang ilabas, kung sinong tao ang idadawit at baka nga naman it might lead to a very uncomfortable accused, di ba? Baka for all we know, yung ibang mga opisyalis For ng all we know. gobyerno ay sila mismo ang involved kaya ayaw nilang ilabas. So, tingin ko dyan, it's parang mafia. May code Mafia talaga, no? Talagang parang mafia, mga kababayan. Dahil pa ang mafia. Ang mafia is small time. Ito, mga kababayan, ang uusapan natin, trilyon na. of silence. So, bahagi din ito ng pagpoprotect And then, kakasabwat ng mafia, mga kababayan, ang media. sa isa't isa. Kasi pag may isang lumubog, baka matulad kay Saldico at magdadadaldal na rin. So, Si Bersamin, mga kababayan, at si Amina Pangandaman, inaantay natin na magsalita na. Baka matulak din kayo sa bangin, Pangandaman. Isipin nyo yan. nakikita natin, this is parang conspiracy yan, di ba? Pati sa pagpoprotekta ng isa't isa, it's an act of protecting yourself. So, as long as hindi sila naglalabas at naaamoy ng publiko na mayroon silang tinatago, the danger na sila po ay, kumbaga may public backlash against them. Backlash! Parang si Percival. Then that remains real. Tuloy-tuloy yan until the information is made available. But even later on, pag lumabas na yung impormasyon, tingin nila makakalimutan ng publiko yung hesitation dito sa paglalabas ng impormasyon. I don't think so. Hindi. Opo, ma'am, good evening. Si MJ po ito. Hi, MJ. Dito po tayo sa business, information of business, no? Merong nangyari ngayong araw at may sinabi si Secretary John Vic Rimulya. Nabalitaan po ninyo, ma'am, na parang naghuhukay daw ng basement itong si Zaldico at mukhang ng Si Marcos. imbaka ng pera.
sa ilalim ng lupa. Ano mo doon, ma'am? Ay, sana mga kababayan, mabaha. Para malantay yung pera, hindi na magamit. Assumptions. Ay, nako. Kung titingnan ninyo ng mabuti yung sinabi ni Bakit hindi nyo hinuli? Alam na lang ng mga kababayan. Alam na nila, no? May intel na sila. So, anong action nyo? Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, normally iisipin natin parking yan. Pero wala naman daw gumagawa ng parking na ganon. Kaya ang assumption nila ay lalagyan yan ng cash. So, kumbaga, para sa akin, the secretary should refrain from speculating. Kasi kung gusto niyang siya yung nagiging spokes o sarili niyang spokes para sa departamento niya, he should only be releasing facts. So itong pag-speculate niya ay maliwanag na attempt na idiin ang isang tao who still remains a suspect right now, ha? Kumbaga, Madaldal, no? Ang daldal itong mga Remulla, mga kababayan, no? Magkapatid. Si Jesus. Jesus ba to? Jesus. hindi pa akusado si Zaldico. Nakakakilabot ang pangalan niyang Jesus, mga kababayan, no? Hey, Remulla. Tapos ito si John Vic din na crush si Admiral, mga kababayan. And therefore, dapat nag-iingat siya. Yung speculation na ganyan, maliwanag, intends to rile up public anger against a person who is not even yet on trial. Hindi ito katulad ng simpleng paglalabas ng impormasyon, simpleng paglalabas ng isang listahan, naggagawa siya ng senaryo o spekulasyon para idiin ang isang tao. And he should really refrain from that. It's unbecoming of him as the secretary of the DILG. Ma'am, pares ba tayo Unbecoming. iniisip para si Zaldico na lang ang guilty at siya ang pinakamasama sa issue at anomalya sa flood control? Ay, yun na nga ang nangyayari dito. Ang nakikita natin, parang yung investigasyon ay nililimita na lang hanggang kay Zaldico. At kung matatandaan natin dun sa ICI, maraming naglalabas ng conclusion or ng Wala, patay na. si Patay ng ICI, nag-resign na. Isa na lang ang iwan. Yung kalbo na lang na may wig. Speaker Martin Romualdez, ang pinaka-liability niya would be administrative. Negligent daw siya dahil hindi niya masyadong sinupervise Walang si kulong. Congressman Zaldico. Walang kulong Lukuhan niya ng sabi nila mga kababayan na daw. Negligence lang daw. Diyos ko Lord. And therefore got away Palusot. with it. So nung naglabas sila ng ganyang klaseng storya, kasi kung titignan ninyo yung mga announcements, they don't limit themselves to fact. Okay? Hindi sila, sinasama nila yung kanilang speculation. Sinasama nila yung kwento. Gusto nila i-lead yung publiko doon sa conclusion na gusto nila. Which is not the job of government right now. Kung investigador ka at mag-a-announce ka, facts lang. Hindi pwede yung kasama yung speculation mo kasi you are leading people to a particular conclusion. Puro kasi Sa mga court nga, bawal yan. papreskon kasi mga ungas mga kababayan. Bawal ang leading questions except for with certain exceptions. Pero hindi kasi fair yung ganyan. Paano makakalaban ang tao sa laki ng makinarya ng gobyernong desididong gumawa ng kwento laban sa'yo? Yeah. Government is required to be fair. Kaya nga meron tayong Bill of Rights. Hindi ka dapat pinaparatangan ng walang basihan at ang mga Mahilig sila magbendalo resulta ng investigasyon ay dinadala dapat sa hukuman para doon i-determine yung kanyang value as Bendalo, attorney. evidence. Mga At kung ungas na ito ay yan. titindig bilang ebidensya. Dito, what if may ibang tao, ibang kawani ng gobyerno na naghukay ng basement kasi gusto niya na may playground or play area para sa mga anak niya? Will we also conclude that these people are creating basements para taguan ng cash? Kumbaga, hindi siya fair. What the secretary is doing is not really fair. Lalong-lalo na yung tao, alam nila hindi is not available para madala sa hukuman at matesting itong ebidensya na ito. Paano naman yung mga binanggit ni Zaldico? Yung mga pangalan, big names. Correct. They should have initiated an investigation. But nagbabanggit siya, binanggit niya ang Pangulo, binanggit niya ang unang ginang, binanggit niya si former Speaker Martin Romualdez. Dapat
doon sa pagbabanggit niya ng ganito, nag-i-initiate ng investigasyon to determine kung totoo o hindi ang sinasabi ni Mr. Ko, at kung totoo, mayroong krimen, may ebidensya ng krimen, maumpisahan ang mga proseso. Ngayon, ang Pangulo ay immune from suit, pero hindi siya immune from investigations, lalong-lalo na kung kunwari ang iniimbestigahan ay mga tao sa paligid niya and the evidence leads to his doorstep, walang choice. Pati si Araneta Disa, mga kababayan, na-implicate na sa insertion. Lord. Kung hindi kumpletuhin ng investigasyon para kumpleto ang impormasyon. If ever, the President froggy pwede naman insertion. isantabi ang ebidensya for impeachment proceedings, o kaya isantabi din para sa later criminal investigations and possibly litigation. So, in this case, ang nakikita natin, naglabas si former Congressman Saldico ng impormasyon at ng identification ng matataas na mga opisyalis ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno ay dinidefend nila. Imbis na sabihin na, o sige, isubject din natin to investigation. Kasi hindi naman immune from suit si former speaker. Hindi naman immune from suit ang unang ginang. Kung mayroong impormasyon that warrants an investigation, mas nakakasuspecha, magsususpecha ang publiko kung hindi iniimbestigahan. Yes, it is a statement of somebody under fire. Yes, it is a statement of somebody na wala dito. Gayunpaman, in the interests na bumaba ang spekulasyon at suspicions ng publiko, kailangan mayroon man lang, at least go through the motions of an investigation, di ba? Hindi yung sasabihin ninyo na, ay, baliwala, ay walang value ang statement ni Mr. Ko. On the contrary, ang daming pwedeng dahilan para ma-include yan. Or, kahit hindi pa naman siya gagawing evidence. In other words, wala pang trial eh. So yung pagkikilatis ng evidentiary value ng sinasabi ni Mr. Ko is premature. But certainly, Premature. in the interests of safeguarding the public and safeguarding yung assets ng gobyerno, at the very least, it should be looked into, and a deeper investigation is warranted if an initial investigation indicates na mayroon namang basis ito. And hindi rin natin masabi na walang basihan ng sinasabi ni Mr. Ko, given na nagtutugma siya with existing official documents. Ma'am, do you think sa larangan po ng communications, no, yung mga mensahe na nakararating sa taong bayan, do you think Sablay! Kasi ang kanilang si Glenn Castro. yung karamihan ng thinking Filipinos bobo at hindi din Hindi. Alam nyo, nung bobo, mainstream media, bobo. Kasi nagpapagamit sila sa mga bangag. Mga Marcos, bobo. Mga Dilawan, Pulahan, mga kaliwa, mga kababayan, mga bobo. Dahil mas pipiliin pa nila mga kababayan na kumampi sa mga hudasan. O mga hudas. Kahudasan. Wag lang maupo ang mga Duterte. na nababasa itong ganitong mga ginagawa ng administrasyon? Never dapat natin ina-assume na ang publiko ay bobo. Unang-una, ang daming tao di ba? All you need is ilang mga dalubhasa to explain to the public kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Kung anong ibig sabihin, let's say, ng yung declaration of time of death or yung declaration na found unresponsive. Yung mga ganyan, i-explain yan sa publiko. The government does not have a monopoly on expert opinions, kumbaga. So maraming tao ang maaaring kumilatis sa mga sinasabi ng gobyerno at baklasin yung mga yan and to reveal yung mga errors. So ang best step talaga ng gobyerno is to assume intelligence. To assume na whatever it is they say will be subject to close scrutiny. Because that even on a day-to-day basis, kahit walang skandalo, kahit walang iniimbestigahan, dapat ina-assume natin na ang publiko ay matalino because all it takes is one expert in the audience, in the public, to take you down and take you up, to take the statement apart, and eventually maglulose ng value yan as a pronouncement by government. Magmumukha ngayon ang gobyerno na nagtatago. And again, I'd like to reiterate, the Constitution demands transparency.
Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.